on the verge of discovering something, kaya na nga, binuwag na tuloy yung PCGG. Hello, what's up mga tol? Tara at pag-usapan natin ang ginamit na taktika ng mga oligarko at elitistang grupo para hindi maipatupad ang last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos at ang tunay na dahilan kung bakit natatakot sila na may sakatuparan ito para sa sambayan ng Pilipino. 1, 2, 3, funky. Dami ng ginto na hawak ni Pangulong Ferdinand Marcos ay dapat talaga na sobrang maunlad at yaman na ng Pilipinas ngayon. Pero nilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Pilipinas ang mga gintong ito para maprotektahan at maingatan dahil walang tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos sa mga sumunod na Pangulo na sila mismo ang humawak sa mga kayamanang ito dahil na din sa kasakiman ng mga ito na makuha at mapalis siya sa pwesto para sa planong makamkam ang mga kayamanang ito na nakalaan na sa sambayan ng Pilipino. Dahil sa pagmamahal ni Pangulong Ferdinand Marcos sa sambayan ng Pilipino ay mas pinili niya na hindi na lumaban at ipaglaban pa para muling makuha at maibalik ang kanyang trono bilang Pangulo ng ating bansa para na rin walang masawi ng mga Pilipino dahil na din sa mga kababayan natin na nalinlang ng mga kaliwang grupo na ang hinahangat noon ay mabayaran ng 100 piso para sumali at sumama sa mga rallying ito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos na ipinagpalit nila sa halagang ito ang kinabukasan ng kanilang angkan at maging ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. At dahil sa kasakiman ng makakaliwang grupo, kasama na dito ang mga oligarko at elitistang grupo ay nagtagumpay nga sila na makuha ang trono. Pero hindi sila nagtagumpay na makuha ang mga kayamanang ito na ang akala nila ay nasa Pilipinas pa ang mga gintong ito na hawak ni Pangulong Ferdinand Marcos at nasasabik na sila na makuha ang mga ito dahil naangkin na nila ang pangarap nilang trono para sa kanilang masasamang plano na maangkin ang mga kayamanang ito pero napag-alaman nila na wala na pala ang mga gintong ito sa Pilipinas at nai-safety na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang bansa na talagang nautakan sila nito. Nakuha man nila ang trono ni Pangulong Ferdinand Marcos dahil sa panloloko nila sa sambayan ng Pilipino ay hindi naman sila nagtagumpay sa plano nilang makuha ang mga kayamanang ito. At dahil sa kasakiman nila ay gumawa na naman sila ng taktika upang angkinin ang mga kayamanang ito at ginamit nila si Cory Aquino para itatag ang PCGG upang hanapin at makamkam ang mga wealth na ito at pinalabas din nila na ang mga kayamanang ito ay galing sa kaban ng bayan at ito'y ill-gotten wealth o illegal at hindi may paliwanag na yaman ng mga Marcos na patuloy nilang sinisiraan sa sambayan ng Pilipino ang pamilyang ito at nagsampa sila ng sandamakmak na kaso sa korte ng ilang dekada upang magtagumpay sila na makuha ang mga kayamanang ito na hindi na naman sila nagtagumpay sa planong ito at hindi sila nanalo sa mga kasong pinagsasampa nila sa pamilyang Marcos ng mahigit 3 dekada at hanggang ngayon ay hindi pa rin mabuwag ang PCGG na ito na kahit si Tatay Digong ay nagplano na buwagin ito pero hindi niya ito nabuwag na ang tunay na dahilan ay madaming matataas na tao na siyang pumipigil upang hindi ito mabuwag ng ating gobyerno na dapat ay buwagin na ito na isa din itong nagdudulot ng korupsyon upang makamkam ang mga kayamanang ito na nag-aaksaya lang ng panahon ang PCGG na ito sa kakahabol sa mga kayamanan na para sa taong bayan na pamana ni Pangulong Ferdinand Marcos na gusto nilang makamkam para sila na mismo ang makinabang sa mga ito dahil isa ang PCGG na ito sa malaking hadlang upang hindi maipatupad ang last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos na matagal nang naghihintay ang sambayan ng Pilipino para mapanghinabangan na ang mga kayamanang ito at paano nga ba hinahadlangan ng PCGG ang mga kayamanan ito para hindi magamit ng sambayan ng Pilipino.
Dahil sa patuloy na pagsampa ng PCGG ng mga kaso laban sa pamilyang Marcos tungkol sa mga nakakalulang kayamanan na ito, ay nananatiling naka-freeze ang mga wealth na ito at hindi magamit para sa sambayan ng Pilipino. Na ilang dekada nang hinarap ni Ginang Imelda Marcos ang halos 1,000 kaso na ipinagsasampa ng PCGG sa kanilang pamilya, na hindi naman kayang patunayan ng PCGG na ito ang mga bintang nila sa pamilyang Marcos tungkol sa mga kayamanang ito, na sinasabi nilang galing ito sa kaban ng bayan, na wala silang matibay na ebidensya upang patunayan ito, kaya hindi sila nanalo sa korte at hindi nila may pakulong si Ginang Imelda Marcos, dahil na din sa hawak ng mga Marcos ang mga legal documents tungkol sa mga wealth na ito, na ang mga legal documents na ito ang magpapatunay ng buong katotohanan tungkol sa mga wealth na ito, kung paano ito napunta kay Pangulong Ferdinand Marcos, na itong mga documents na ito ang dahilan kung bakit nanalo ang pamilyang Marcos sa halos 1,000 kaso na matapang nilang hinarap sa husgado na ipinagsasampa ng PCGG ni Cory Aquino. At dahil nga sa hindi manalo ang PCGG sa mga kasong ito, ay puwersahan na lang nila na pinagkukuha ang mga pag-aari ng mga Marcos, kagaya ng mga mamahaling paintings, mga alahas ni Ginang Imelda Marcos at marami pang iba na pag-aari ng pamilyang Marcos ang pilit nilang kinumpiska at pinagbebenta sa ibang bansa, na ang mga perang ito na pinagbentahan nila ay sila-sila din ang nakinabang sa mga ito, na ayon na din kay Ginang Imelda Marcos ay hindi sila ang magnanakaw, kundi sila mismo ang ninanakawan ng mga mapagsamantalang grupo na ito na gustong maangkin ang mga kayamanang ito, na dyan natin makikita mga tol na talagang mabait ang mga Marcoses, dahil kahit na anong pangalipusta ang naranasan ng kanilang pamilya ng ilang dekada ay hindi sila gumaganti sa mga grupong mapagsamantala na ito, na pilit sinisiraan sa taong bayan at patuloy na pinagnanakawan ang kanilang pamilya, na pati ang nakalaan na sa sambayan ng Pilipino na pamana ni Pangulong Ferdinand Marcos ay pilit pa nilang aagawin, na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumusuko ang PCGG na makamkam ang mga kayamanang ito na nakalaan na sa sambayan ng Pilipino. Nakasabwat ang mga oligarko at elitistang grupo sa planong ito, na ginamit nila si Cory Aquino para sa kanilang masasamang plano, at nagpauto naman ito dahil gusto nilang sila mismo ang makinabang sa mga wealth na ito at hindi ang sambayan ng Pilipino. At ang kinakatakutan nila sa lahat ay ang may patupad ang last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos, dahil tiyak na magagamit ang mga kayamanang ito para umunlad ang bawat Pilipino, na tiyak na magpapatayo ang ating bansa ng mga naglalakihang pabrika at mga infrastructures at mga likas na enerhiya, na ang makikinabang dito ay ang sambayan ng Pilipino, na siguradong malulugi ang mga negosyo ng mga oligarko at elitistang grupo na siyang kumokontrol sa ekonomiya ng ating bansa, na siyang dahilan ng mabagal na pagunlad ng ating minamahal na bayan at patuloy na nagdudulot ng kahirapan sa ating mamamayan, dahil hawak nila mismo ang karamihan sa mga pag-aari ng ating gobyerno na ipinatayo ni Pangulong Ferdinand Marcos noon, na pinagbebenta ng mga nakaraang administrasyon. Simula ng pilit nilang inagaw ang trono ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang Pangulo ng ating bansa, na ang mga proyektong ito na naging pagmamayari ng mga elitista at oligarko ay patuloy na pinagkakakitaan ang sambayan ng Pilipino, at patuloy silang nagpapayaman gamit ang mga proyektong ito, na dapat ay hawak ng ating gobyerno, na kailangan ay mabawi natin ang lahat ng mga ito para tayo na mismo ang makinabang sa mga ito. Kung hindi sana pinagbebenta ang mga proyektong ito ng mga sakim na namumuno sa ating gobyerno na nagpapautos sa mga oligarko at elitistang grupo, ay malaking tulong ito para sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya, na siya namang ikauunlad ng bawat Pilipino. At ayon na din sa payag ni Senator Amy Marcos ay hindi na din mapakinabangan ang Bataan Nuclear Power Plant para magkaroon tayo ng murang kuryente, dahil pinagbebenta na naman ng makakaliwang grupo ang mga piyesa nito, na talagang sinadya nila ito para hindi mapakinabangan at para umasa na naman tayo sa mga kumpanya na hawak ng mga oligarko at elitistang grupo kagaya ng Meralco, na patuloy na pinagkakakitaan ang sambayan ng Pilipino.
Kaya ang mga elitista at oligarkong grupo na ito ang dahilan kung bakit nagmahal ang kuryente, tubig, langis, mga pagkain at marami pang bilihin na siyang patuloy na nagdudulot ng kahirapan sa ating mamamayan na talagang minalas tayo dahil sa mga mapagsamantalang mga namumuno sa ating gobyerno na nagpapalipin at nagpapauto sa mga oligarko at elitistang grupo upang makontrol ang pag-aari ng ating gobyerno na dapat ay maging leksyon ito sa ating lahat at huwag tayong magpaninlang sa mga masasamang plano ng makakaliwang grupo na hindi nila iniisip ang kinabukasan ng bawat Pilipino na ang iba nating mga kababayan na naniniwala pa rin sa mga mapagsamantalang ito na gusto na namang makuha ang trono para sa pinakamataas na pwesto sa ating gobyerno para linlangin na naman at lalong pahirapan ang sambayan ng Pilipino. Ay mag-isip-isip na kayo kung papanigan nyo pa rin ang mga ito. Sa huli ay walang ibang magtutulungan kundi tayong mga Pilipino pa rin na may tunay na malasakit at pagmamahal sa ating minamahal na bayan. Kaya huwag tayong magpaninlang sa mga nagpaplano na mamuno sa ating lipunan na ang nais lamang ay pagnakawan at masimot ang kaban ng ating pamahalaan. At talagang maswerte ang sambayan ng Pilipino dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na kagaya ni Pangulong Ferdinand Marcos na isang tunay na bayani na may malasakit at iniisip ang kinabukasan ng bawat Pilipino na talagang nakaplano na ang mga kayamanang ito bago pa siya mawala sa mundong ito na ang mga wealth na ito ay nilagay niya sa Marcos Foundation para sa pagpapaunlad ng ating bansa at para sa magandang kinabukasan ng bawat Pilipino na ayon sa paniniwala ng karamihan sa ating mga kababayan ay walang ibang magpapatuloy sa mga magagandang planong ito ni Pangulong Ferdinand Marcos sa ating bansa kundi ang kanyang mismong anak na si Bongbong Marcos na talaga nasaksihan nito kung paano dumiskarte ang kanyang ama para paunlarin ang ating bansa at dahil dito ay talagang napakaganda ng records nito pagdating sa public service na ilang dekada na itong nagsisilbi sa ating mga kababayan na talagang katulad din siya ng kanyang ama na mapagpasensya, mapagkumbaba at tunay na may malasakit lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan na kahit madaming naninira sa kanya ay tahimik lang ito at hindi gumaganti na wala din siyang ibang iniisip kundi ang kapakanan at magkaroon ng magandang kinabukasan ang bawat Pilipino.